Kagwapo, kailangan mo ba ng tulong pagdating sa guppy breeding? Huwag kang mag-alala. Sagot kita, meron tayong guiding tips sa pagbe-breed ng guppy. What's up mga agwapo? No? Welcome back sa Guapitos Aquatics. Eloy nga po palang makakasama niyo sa vlog nito. At syempre meron na naman akong daladalang panibagong video nating pagsasamahan. Panibagong content nating pag-uusapan. At for today's video mga agwapo, magbibigay lang ako ng mangilan-ngilang tips pagdating sa guppy breeding. So alam ko naman sa inyo meron na ding nahihirapan talaga sa pagbe-breed. At ito, Guapitos Aquatics magbibigay ng tips para sa inyo. Ano pang hinihintay natin? Let's go! Bago pala tayo magbigay ng tips mga agwapo is paalala ko lang sa inyo, hindi po ito tutorial ha. So more on magbibigay lang ako ng guide and tips sa pagbe-breed ng guppy. So magkakaroon na lang tayo ng separate video na kung saan ang content is tutorial ng guppy breeding. Dito more on guide and tips, more on pagpapakita lang sa inyo ng mga kailangan nyo, more on bigay lang ng mga advices pagdating sa guppy breeding. So ano pang hinihintay natin? Tara na! At ito na ang 7 tips ng Guapitos Aquatics pagdating sa guppy breeding. Sa tip number 1 natin mga agwapo, ang pag-uusapan natin is tank size. So sa pagbe-breed ng guppy, syempre kailangan natin ng breeding tank. So dapat tama din yung tank size na gagamitin natin. So suggest ko lang para sa guppy trio or guppy pair, pinaka minimum na masasuggest ko is 2.5 gallons. Sa trio yon or pair. Kung mas marami naman kayong breeder, mas maganda kung mas malaking tank ang gagamitin nyo para hindi sila masikip, hindi sila stress masyado. So, maganda rin ang makapagbigay ng malaking tank para kung sakaling maghabol si male, makakatakbo si female. So, kahit papano is may room para makatakbo si female. Para sa tip number 2 natin mga agwapo, pag-uusapan natin is water quality. Sa pagbe-breed ng guppy mga agwapo is mahalaga talaga ang water quality. So paalala lang, hindi lang sa breeding mahalaga ang water quality. Mahalaga din siya sa breeding, grooming, sa fry racing at pretty much kahit saan. Pero sa pagbe-breed kasi para sa akin, nagbibigay ako ng extra care pagdating sa water quality ng mga breeders ko. Kasi kailangan maging healthy sila kasi breeder mo yan. Diyan ka kumukuha ng fry, sila yung nagpo-produce. And kung hindi sila healthy, wala, mahihirapan ka. Kasi pag malinis ang tubig mo, malaki ang chances na makakaiwas sila sa mga sakit-sakit, ano. So, paano ba magkaroon ng magandang quality ng tubig? Syempre, regular water change. Huwag natin kalimutan at least twice a week. Minimum na once a week. Twice a week pataas, mas maganda. Pwede rin tayong magbigay ng mga vitamins. So, nasa sa inyo yan kung anong gusto nyong gamiting vitamins. Ako kasi Vitagold ang gamit ko. Yan po. So, para sa akin, proven and tested na nakakatulong talaga siya. Kasi vitamins yun mga agwapo no? So, ayun. Water change and vitamins, okay na yun. Para naman sa ating tip number 3 mga agwapo. So, ang pag-uusapan natin dito is pagkain. Sa pag-breed kasi mga agwapo, mahalaga ang tamang pagpili ng pagkain para sa inyong mga breeders. Kasi diyan kumukuha ng sustansya yung mga isda nyo, no? Yung mga breeders nyo. Kung hindi nyo sila bibigyan ng magagandang quality ng pagkain, baka maging sakitin ng isda nyo, hindi maging healthy. So, kailangan pinaka the best na food na kaya nyo ibigay nyo. So, marami namang food na pwedeng gamitin. Pwede kayong mag-live foods. For example, Tubifex worms, Grindal worms, pwede ring Daphnia, Magna or Moina. And kung ano-ano pang pwedeng live foods, basta malinis and safe silang ipakain. So, pwede rin tayong gumamit ng mga pellets. Marami pong pellets na available in the market. Locally produced man or import. So, just to name a few brands. Sa import, pwede kayong gumamit ng GP99 or APK. Pagdating naman sa mga local brands, pwede kayong gumamit ng Wachupong, Max Flow, kung ano-ano pa. Maraming maraming brands na binebenta sa market. So, wag na kayo magsettle sa PO1 hanggat maaari hanap kayo ng the best food na pwede nyong ipakain. Well, dito sa Guapitos Aquatics, ang pinapakain natin PPSFF.
Sa breeding natin, fry racing, sa grooming, PPSFF po yung ginagamit natin. So proven and tested ko na yan. So, try nyo rin yan kung gusto nyo. So, pero bahala pa rin kayo kung anong gusto nyong fish food ang ipakain. So, nasa inyo yan mga agwapo. Basta, good quality. Para sa ating tip number 4 mga agwapo, ang pag-uusapan natin is yung ratio ng mga breeders. Ngayon, depende na sa inyo kung anong ratio ang gagamitin nyo. Pwede kayong gumamit ng pares or trio. So, para sa akin kasi may kanya-kanyang advantage and disadvantage yan eh. So, ang pares kasi, ang advantage niyan is isang female lang yung pagbabalingin niya ng atensyon. So, mataas ang percentage na mabubuntis talaga si female. Ang disadvantage naman, pag naging aggressive si male, kawawa si female dahil nag-iisa lang siya sa tank na female. And kung maging aggressive din si female, kawawa din si male dahil siya lang din ang kasama. So, sa trio naman, ang maganda kasi sa trio, dalawang female ang pagbabalingan ng attention ni male. So, hindi lang isang female ang kukulitin niya, pati yung isa din, kumbaga salitan. And ang maganda pa sa trio mga agwapo is dalawa yung female nyo. It means, mas marami kayong mapoproduce na fry, which is mas maganda kasi madaming fry di ba? So, ayun lang, depende na sa inyo kung anong gagamitin nyo. Basta ako masasuggest ko maganda is trio. Pero nasa inyo pa rin ang decision mga agwapo, no? So, yun lang muna sa ngayon mga agwapo. Tip number 5 mga agwapo, no? Kailangan tama din ang pagpili nyo ng mga breeders, no? So, for example, dapat pareha sila ng strain, hindi sila magkaiba. Kasi kung magkaiba ng strain yung male at female mo, wala, chops yan mga agwapo, mahirapan ka yan. Ano na yan, rejected na yan. Siyempre, dapat pares nga yung strain and dapat yung mga pinili mong breeders is pasok talaga sa standards mo, gusto mo talaga. And siyempre, dapat maganda, tulad nito mga agwapo. Ito kasi ay kaka 3 months pa lang. May kapatid tong dalawang female. Hindi ko biniri dito kasi magkapatid sila. So, ang ginawa ko, dahil maganda yung line nila, ito, yung male dyan, na nakikita nyo mga agwapo, is tatay nung pinakita kong male kanina. And yung mga female na dalawa nyan is kapatid nung male doon. So, sa madaling salita, yung dalawang babae na yan is tatay niya yung male. So, pinag-breed natin. So, kumbaga, ang tawag dyan is back crossing, ano. So, binreed natin yung anak sa tatay. So, ang goal natin is makapag-produce ng albino blue topaz with the same line, pero hindi siya inbreeding, no? So, ganun lang kasimple. Kailangan aware kayo sa linyadang binibreed nyo, tama yung strain, and hindi mga inbreeding, mga ganun bagay, no? So, yun lang sa tip number 5 natin, mga agwapo. Para sa tip number 6 natin mga agwapo, ang pag-uusapan natin isa sa mga essential pagdating sa pagbe-breed ng gapi. Ito ay breeding cage or mga aquatic plants na pwedeng magamit. So, unahin muna natin yung breeding cage. Ang purpose niyan mga agwapo is ikulong yung female na magdadrop para hindi nila mahabol yung fry. So, by the way, kung di nyo nalalaman, ang mga gapi po ay fry eater. So, pag nanganak sila, mataas ang tsansa na kainin nila yung mga anak nila. So, para maiwasan yun, nilalagay natin sila sa breeding cage. Pag nanganak sila, rekta sa butas ang fry and makakasurvive sila. So, ganun lang kasimple yan mga agwapo. Kaya napakahalaga po talaga ng breeding cage pagdating sa breeding ng guppies. So, pangalawa naman para makaiwas din sa pagkawala ng mga fry natin is yung aquatic plants. So, pasensya na wala akong mapakitang aquatic plants as of now dahil tinigil natin yon. So, mga aquatic plants na pwede natin gamitin is hornwort, pwede rin ng hydrilla, kabomba, water lettuce at iba pa. So, yung mga plants niya kasi mabibilis lumago. Dahil nga mabilis sila lumago, maraming pwedeng pagtaguan yung mga fry natin. So, ganun din ang purpose para tumaas yung survivability ng fry natin. So, para makatago sila sa mga nasa tank at hindi sila makain. So, yun talaga ang common problem pagdating sa pagbe-breed ng gapi. Pag nanganak kasi, wala. Ang taas ng percentage na kakainin. So, para makaiwas, yan, breeding cage and aquatic plant. So, ganun lang kasimple yan mga agwapo. So, adapt nyo na lang kung anong mas gusto nyo. So, yun mga agwapo, no? Tip number 7, last tip para sa ating video na ito. Kailangan nyo ng mahaba-habang pasensya sa pagbe-breed ng gapi, di ba?
So kasi hindi naman 100% ang success rate ng breeding ng gapi, no. Minsan nagkakaroon talaga ng problema. Bigyan ko lang kayo ng ibang problems, which is yung pagkaroon ng unhealthy na breeders. Masasagot naman yon with good water quality and tamang pagpili ng good quality na pagkain. So makakatulong yon. So another problem na pwede nyo ma-encounter is pagkawala ng fry dahil kinain ng mga breeders na mga kasama niya sa tank. May solusyon doon, which is yung breeding cage or live plants, pwedeng hiding spot ng mga fry. So ilan lang yan sa mga problems na pwede nyong ma-encounter. Yung mga problem naman na ganyan is may mga solusyon talaga, no, which is nagbigay naman tayo kanina. Sundin nyo na lang yon, mga tips na yon, and yun, makaka-increase yon sa success rate ng breeding nyo. So yun lang naman masasabi ko sa inyo mga agwapo. Hindi naman mahirap, hindi rin madali na pag-aaralan. May mga konting problema pero nasusolusyonan. So ganun lang po kasimple yun mga agwapo. Sana may natutunan kayo sa pagbibigay ko ng tips and mga guides sa pagbibreed ng gapi. So again, hindi po ito tutorial ha, guide and tips lang to. Magkakaroon tayo ng ibang video, separate video na tutorial kung saan mas detailed and ide-demo ko sa inyo yung mga dapat nyong gawin. So sa ngayon, guide and tips lang muna mga agwapo. And yeah, dito na nagtatapos yung tips natin mga agwapo. So syempre hindi mawawala ang shoutout mga agwapo, no. Shoutout po kay Janet Torres, kay Boss Vernie Bustamante, and kay Boss Gian Gabriel. So shoutout po sa inyong tatlo, and sa lahat ng sumusuporta sa Guapitos Aquatics, shoutout po sa inyo. And maraming salamat sa pagsuporta at panonood sa Guapitos Aquatics. So ayan mga agwapo, no, dito na magtatapos yung vlog natin na kung saan nagbigay ako ng mga tips pagdating sa gapi breeding. So sana may natutunan kayo sa 7 tips na binigay ko sa inyo. And kung na-appreciate nyo video, kung nagustuhan nyo yung video, please click like and comment na rin kayo ng mga fish related content na gusto nyo makita sa aking YouTube channel. Subukan po natin ng makakaya ko kung may gagawa natin ng content yan, ano. So sa mga nagpapa-shoutout din, comment lang kayo, huwag kayong mahiya dahil malaki ang chances na ma-shoutout ko kayo. So paki-share na rin po ng videos ng Guapitos Aquatics para mas madali na pong makita ng mga kapwa natin fish keepers dyan na nangangailangan ng tulong pagdating sa fish keeping. So wag din natin kalimutan na mag-subscribe mga agwapo. Subscribe na kayo. Click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga inilalabas ng videos ng Guapitos Aquatics. So sa mga napapadaan dyan, subscribe na. So maraming salamat pala sa 962 subscribers natin. Maraming salamat sa inyo sa suporta nyo, sa panonood nyo sa Guapitos Aquatics. So dito na magtatapos yung vlog natin. See you on the next vlog. Hanggang sa muli, Guapitos out!